Dito yung mga iba sa mga clients namin, around 10 plus na sila. Yes, onboarded client namin sila. So, yun, ina-help namin sila para mas streamline talaga yung mga processes nila. And syempre, for example yun, manufacturing, no? Alam mo naman natin na marami diyang wastage, spoilage, yung mga gano'n. Kailangan talaga maiwasan natin yun sa mga gano'n industry. Mga hidden problems. Yes, yung mga gano'n. Inaayos namin talaga yung ano nila, yung mga processes nila. Aside from may clients na you can mention? Meron kasi kaming NDA sa kanya. Pero si Ana naman, okay lang hindi mention. Parang pumayag naman siya kasi andyan siya. Oo, meron kasi mga NDA sa... Because how long does it usually take? I mean, from onboarding all the way to developing yung usually we do it modules? 6 months talaga to 1 year. So hanggang sa kung paano nila i-audit, no? Parang yung mag-start kami, for example, sa interview, ayun yung phase 1 namin, yung walkthrough, understanding the business, the processes, and then yung phase 2 namin is doon kami magde-develop ng mga processes nila. And syempre kung titignan namin kung yung old process nila, kung ano ba, aligned ba sa industry standard, doon namin siya ginagawa, phase 2. So parang yung phase 1 is around 1 month, phase 2 is around 2 months, and then yung phase 3 ay yung implementation na, and audit. No, tinututuruan din namin sila, syempre, pag wala na kami, gagawa rin kami ng audit design na yung audit plan na iiwan namin doon sa mga sa mga tao nila sa companies para alam nila paano i-audit yung mga ginawa namin. So hindi namin sila lang iiwan basta-basta sa ere. So basically you're in for a long haul kasi yes. 6 months to 1 year. Yeah, 6 months to 1 year talaga siya. Relationship with your client. Yes, correct. Then after that, meron yung iba kasi nagpapa-value na rin sila sa amin ng company. So we do also valuation ng company. Are you also using AI in your product of AI, artificial Yes, intelligence? syempre naman. Napapanahon ng AI ngayon. Kapag ang business mo hindi ka gumagamit ng AI like ChatGPT or sa mga graphics natin, lahat actually ngayon meron na talagang tulong ng AI. So tinuturuan din namin sila noon kung paano nila ma-incorporate yung AI sa mga processes and businesses. Can you share some content success story? Actually, yung mga companies namin, isa sa yung medyo kilala is yung Zion Philippines. Isa sa company. Yes, yung massage chair yun. Yeah, our brand ambassador, si Hart and si Catherine Bernardo. And dati si Small Loud. Yung mga What did you do sa? How did you help them? Actually, yun talaga, yun ay own namin yung company na yun. So, kami ni wife, yung founder din nun, Zion Philippines. So ayun, parang nakita kasi namin na kung na-experience namin kung paano i-develop yung mga process, and gusto namin na kung kaya namin, dapat matulungan din namin yung mga businessman kung paano namin siya nagawa. Of course, you've worked with a lot of clients. What do you see are the common, or at least the common pain points ng mga mga SMEs when they're trying to scale up their business? Actually, surprisingly, yung finance talaga. Wala silang finance department, wala silang maayos na accounting department. Yun talaga usually yung nangyayari. Parang yung recording process nila hindi maayos. So yung data, hindi nila nagagamit. Para sa mga decision making factors, no? Hindi siya nagagamit. Like, for example, yung client, saan ba ito galing? Anong platform ba ito? Usually wala silang gano'n na mga data na magagamit mo sana kapag magde-decide ka. Usually talaga. So, focus kayong industry for lahat ng business? Lahat po. So, kaya we have many consultants then from different industries. Meron tayong engineer, meron tayong doktor, meron tayong mga accountants. So, pinagsama-sama talaga namin yung mga pinakamagagaling. Ngayon nag-covet na clientele mo, anong mga industry mo? Meron kaming manufacturing, meron din kami yun sa mga drinks, meron din kami sa aesthetics, ano pa ba? Ayun, hindi ko na maalala yung ibang industry nila. Pero iba-iba na yung industry yung ako. So you started the company when? Actually, last year lang. Last year lang. I think lang siya, September 2020. Very new lang talaga siya. What's the goal? What's
the vision? Siyempre, ang goal talaga namin dito, siyempre yung SMEs kasi kapag sila yung nag-grow, malaki yung impact nila sa economy ng Philippines. Since sila nga yung 99% ng mga registered businesses natin, di ba? Nandun sa sector na yun. So kung may empower natin sila, na wag sila mag-fail. Since yung mortality rate, di ba, nakita natin na sa first year, 20% natatanggal, and then yung pumapasok sa 5th year, 50% na lang. So, parang gusto namin talaga na malesen yung mortality rate ng mga business through sustainability processes. You mentioned something about company value. Yeah. Sorry, kasi I'm familiar sa ganun. So, what is it for? Parang yung mga companies kasi, di ba, kung hindi ka kasi listed sa stock exchange, you don't know the value of your company. So parang when you do valuation, hindi ka lang naman mag-value based on assets. No? So meron tayong iba't ibang valuation techniques na ginagamit, minsan sa sales, minsan sa income. So minsan din may review ng related company sa'yo. So yun yung inano namin yun, tinitignan namin kung ano yung applicable valuation technique para sa company mo, and then gagawa namin yun ng analysis and why ayun yung value mo. So makita mo talaga kung magkano ba talaga yung company. So when you sell your company, hindi ka ma-undervalue. Or syempre dito kami na para makuha mo yung tamang value sa company. And it can also be used pag investing rounds, kasi diba, usually yung mga SMEs, ina-acquire sila ng malalaking corporation. Di ba, like, Mang Inasal, in-acquire ng Jollibee. Si Potato Corner, in-acquire ng Shakey's. Di ba, like, yung mga ganong instances ba. So kami yung society client na masisiguro din nila na tama yung pag-value nung companies na yun. Focusing also sa regional clients or more on Metro Manila? Actually ngayon, nandito pa lang kami sa Metro Manila and meron kami sa Cebu na isang client. So, ayun pala po yung sa focus namin. You have a target for this year? How many clients are you getting? Have you set a target? Mas marami, mas maganda. Siyempre, mas marami tayong natutulungan ng mga businesses para siyempre mas maging sustainable sila and mas lumaki sila. Could you give us parang rough estimate of how much it would cost a client to get your services, for example, for 1 year? Actually, depende talaga siya sa scope, no? Okay. Depende talaga siya sa gustong ipagawa ng client. For siguro as low as 300,000. Then depende talaga siya sa paggagawa ni client kung gaano ka-complex yung ano natin, yung engagement. So, kailangan talaga siya pupuan with the client. So, yung gusto nilang ipagawa sa client. And how can they reach you? I mean, do you now have a website active or? I think, ko alam yung website. Meron kaming sa Facebook page, meron kami Innovated Business Solutions. Alright.